Una nga nating tatanggalin ang power supply. Specifically, power supply converts the alternating high voltage current or AC into direct current or DC. And they also regulate the DC output voltage to the fine tolerances required for modern computing components. Tatanggalin nga natin ang mga cable wires na nakakonekta sa motherboard natin. Sunod nga nating tatanggalin ay ang ating CPU at tatanggalin nga rin natin ang cable na nakakabit sa motherboard. Heatsink or CPU fans are specifically designed to cool down the processor. They are typically mounted directly on the top of the CPU, dissipating heat generated by the processor operation. At ang next ay ang CPU processor. Sunod naman nating i-disassemble ay ang ating hard disk. Maaari silang mag-imbak ng mga operating system, software program at iba pang mga file gamit ang mga magnetic disk. Partikular na kinokontrol ng mga hard disk drive ang pagbabasa at pagsusulat ng hard disk na nagbibigay ng imbakan ng data. Sunod ay ang system fan. Ang system fan ay nagke-create ng airflow inside the computer case. The fan draws in cool air from the surrounding and pushes it over the heat-generating components like central processing unit and graphics processing unit or GPU. Sunod nga nating di-disassemble ay ang ating RAM modules. Ang RAM modules ay nagpo-provide ng short term ng memory. Sa pag-assemble, uunahin natin ang huli nating disassemble ang RAM modules. Sa pagkabit niyan, yung dalawang clip ay iaangat. Ibababa mo lang ay para mailagay natin ang RAM. At sunod ay ang CPU processor na tinatawag. At sunod ay ang heatsink or CPU fans. Sunod natin siyang ilalagay sa ibabaw ng ating CPU processor. Tapos, i-connect ulit natin yung cable sa motherboard kung saan siya kanina nakalagay. At sunod ay ang system fan na tinatawag. Sa pagkakabit ng system fan, dapat din dahan-dahanin natin ang paglalagay. Iingatan natin sa paglalagay ang mga parts ng CPU. Pagtapos natin ilagay, sa pag-assemble nga ulit ng ating hard disk, ginagamit ang mga HDD bilang pangunahing o pangalawang storage device sa isang computer. Ikakabit lang ulit natin yung cables kung saan natin kanina tinanggal.
Pagtapos niyan ay ang unang dinis-assemble natin ay siya naman nating huling i-assemble, ang power supply. So pag-a-assemble nga niyan, dapat dahan-dahan sa pag-angat. Yung kulay black, din nga natin sinasaksak ang AC input. At yan, matatapos ang ating pag-disassemble at assemble sa CPU. Thank you.